Ka-express sa isang post na hindi man direktang nagsasabi ng US-bound o NBA Dreams Unlock, pero sapat na para magising ang buong basketball community. Isang simpleng mensahe mula sa pamilya ni Kevin Kiambao ang naging mitsa ng isang tanong na mas malaki pa sa kung aalis na nga ba siya. Eto na ba ang simula ng bagong pag-angat ng isang Pinoy patungong NBA? At kung oo, anong ibig sabihin nito sa trajectory ni Kai Sotto? Ang nasabing mensahe na makikita sa mismong official na Facebook page ni Kevin Kiambao ay nagsasabing, "You'll be missed, Dada. I know it's difficult for you to be away from us, but I understand why you have to. Mama and I root for you. We love you so much and please stay safe at all times. God bless you." Isang personal na paalam mula sa isang pamilyang iiwan pansamantala, hindi para sa pahinga, kundi para tuparin ang isang misyon. Sa mundo ng sports, lalo na sa Pilipinas, kung saan emosyon at pagmamalasakit ang bumabalot sa bawat kwento ng atleta, alam natin ang ibig sabihin nito. Hindi ito bakasyon, hindi itong simpleng biyahe, ito ay isang panimula ng panibagong laban sa international stage. At sa panahon ngayon, kung kailan halos lahat ng Pinoy talents ay under a microscope, bawat galaw ay may kahulugan, at bawat tahimik na hakbang ay mas matunog pa sa press release. Hindi nag-iisa ang mensaheng ito. Sa iba't ibang basketball Facebook groups, fanpage, UAAP alumni circles at Gilas Pilipinas community threads, isa ang tumutumbok ng usapan. Legit, lilipad na si KQ. Hindi ito chismis lang, hindi ito hype na walang pundasyon. Ayon sa mga ulat, nung unang bahagi ng June, plano ni Kevin Kiambao na mag-training sa Sacramento bilang bahagi ng kanyang paghahanda sa NBA Summer League na gaganapin ngayong July 10 to 20 sa Las Vegas. Maaring hindi pa natin hawak ang boarding pass o training footage sa US, pero ang mga piraso ng puzzle ay unti-unti nang nagkakabit-kabit. At dito pumapasok ang tunay na tanong, sa muling pag-usad ni Kevin Kiambao, mauungusan na ba niya si Kai Sotto? Well, kung babalikan natin ang nakaraang 2 taon, halos iisa ang direksyon ng lahat ng diskusyon sa next NBA Pinoy prospect, Kai Sotto. Sa kanyang tangkad, international training exposure at status bilang Gilas future star, si Kai ay naging mukha ng pag-asa ng marami. Pero kung ikukumpara, tahimik pero malalim ang naging pag-angat ni Kevin Kiambao. Mula sa pagiging standout sa UAAP under Lasal hanggang sa pagiging Gilas sweepot na kayang mag-adjust sa FIBA rules, ipinakita ni Kevin Kiambao hindi lang ang kanyang galing kundi kanyang versatility. Sa height na 6'7", pero may guard-like passing and decision-making skills, nagsimula nang mapansin ang kanyang NBA-like potential ng ilang scout groups. Pero walang NBA agent na hype, walang press con, tahimik ang kampo. Kaya sa tuwing may galaw tulad nito, isang pamilyang nagpapahiwatig ng pag-alis, isang community na naniniwalang pupunta siya sa US, mas malalim ang impact. Samantala si Kai ay nasa gitna ng isang komplikadong yugto ng kanyang career. Mula sa kanyang injury nung nakarang season, hanggang sa hindi pagtuloy sa Summer League last year, maraming tanong ang bumalot sa kanyang NBA path. Totoong may injury recovery plan, totoo rin na bumalik siya sa Gilas program at nagparamdam muli, pero sa ngayon, wala pang kumpirmasyon na makakalaro ba siya para sa 2025 NBA Summer League. May mga video na nagpapakita unti-unti siyang bumabalik sa ball handling drills, nagpapalakas ng kanyang katawan at pinapanday ang kanyang laro. Pero tulad ng nasabi ng isa nating Viral Express Info episode, habang lumilipas ang oras, baka may ibang Pinoy na mauna. At mukhang eto na yon. Kevin Kiambao is moving, Kai is recovering. Hindi ito kompetisyon ng karakter, parehong may dedikasyon ang dalawang ito. Pero sa mundo ng NBA, lalo na kung international talent ka, visibility beats potential. At sa dami ng slots sa NBA Summer League na napuno ng mga hungry 19 to 21 years old mula Europe, G-League at NCAA, mas lamang ang aktibo. Kaya habang si Kevin ay posibleng papasok sa environment kung saan may scouts, coaches at potential NBA call-ups, si Kai ay kailangang habulin muli ang narrative. Pwede bang mangyari na sabay silang pumutok? Oo, pero hindi yan madalas sa sistemang NBA. Marami ng naunang Asian prospects na isa lang ang tunay na nabibigyan ng tuloy-tuloy na exposure. Sa isang limited na scout pool, unang makakita ng opportunity, mas malaking chance mapansin. At kung si Kevin nga ang unang makapaglaro sa Summer League court ngayong July, mapapalitan ang narrative. Kevin was ready, Kai is still getting there. Hindi to tungkol sa pag-iwan kay Kai,
Ito ay tungkol sa momentum. Sa NBA, time is currency. Kung sino ang may timing, may pinto. At kung totoo ngang nasa US na si Kevin o papaalis na sa loob ng linggong ito, mauna na siya sa eksena. At para sa mga NBA executives, minsan, isang game lang ang kailangan, isang breakout play, isang smart rotation, isang hustle rebound, at pwede na silang matawag for a G League contract or even a two-way deal. Kaya ang galaw ni Kevin ay hindi lamang simpleng tryout, isa itong posibleng breakthrough. Sa mas malalim na pananaw, ito rin ay usapin ng system. Si Kai ay produkto ng hype na minsan ay hindi na-sustain ng tamang exposure o handling. Si Kevin naman ay produkto ng grassroots, local league pressure at FIBA development. Ngayon kung totoo ngang siya ang unang tatapak muli sa US court, posibleng siya rin ang unang magsusugal sa sarili niyang pangalan. Kahit walang media noise, kahit walang sponsorship push, at kung mauna siya sa success, hindi na ito magiging tanong lang sa skill kundi sa credibility. Ang tanong, handa ba ang basketball ecosystem ng Pilipinas na tanggapin na baka hindi si Kai ang maunang pumutok sa NBA? Well, sa totoo lang, masakit yan sa ilan. Pero kung ang goal ay hindi lang representasyon kundi actual success, dapat bukas tayo sa posibilidad. Kung si Kevin ang mas ready ngayon, dapat siya ang tulungan, itulak at iangat. Dahil kung sakaling makapasok siya sa NBA track, hindi lang siya ang panalo, buong Pilipinas din. Una, malinaw na hindi haka-haka ang galaw ni Kevin Kembao. Hindi ito hype na may kasamang haka. May emotional na post mula sa kanyang pamilya. May consistent na chatter mula sa basketball community. May timeline mula June. At may konkretong target NBA Summer League ngayong July. Sa lahat ng ito, may isang conclusion, signs point to a legit departure. Pangalawa, sa bawat araw na lumilipas na si Kai ay wala pa sa final training form, lumalawak ang puwang para sa isang bagong pangalan na tumapak sa eksenang matagal nang hinahangad ng buong bayan. At kung si Kevin nga ang mauna, ito ay hindi lamang balita, ito ay pagbabago ng kwento. Pangatlo, ang laban na ito ay hindi laban ng dalawa, ito ay laban ng Pilipino sa loob ng sistemang matagal tayong binaliwala. Kung si Kevin ay pumasok, dapat suportahan. Kung si Kai ay bumalik, dapat buong buo pa rin ang tiwala. Pero ang mas malaking aral dito, hindi kailangang puro hype para makarating sa NBA. Minsan tahimik kang aalis, pero pagdating mo doon, ikaw ang magiging lindol. At sa huli, habang wala pang official announcement mula sa NBA team rosters, habang wala pang footage sa training sa US, patuloy tayong magbabantay. Pero sa puntong ito, dapat na tayong maging handa. Kung si Kevin Kembao ang unang sumalang sa NBA Summer League, handa ka bang tanggapin na may bagong unang Pinoy na ginulat ang mundo? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.